Magandang gabi po. Kung tawagin ako rito sa aming lugar, Sir Neb, ay balot. Isa po akong tattoo artist. Natutunan ko ito sa aking ama na matagal nang lumisan sa ating mundo. Isang karanasan po sa pagtatato ang hindi ko makalimutan. Kaya naisipan kong ibahagi ito sa iyo at sa inyong mga taga-subaybay. Isang ex-convict po ang nagpalagay sa akin ng tattoo ng demonyo sa magkabilang balikat niya. Sanay naman po ako sa kahit na anong tattoo ang imarka sa balat ng tao. Pero doon sa demonyo na pinapatato sa akin, habang ginagawa ko pa lang ay may kakaiba na akong nararamdaman. Yung tipong para talaga itong buhay na nakatingin sa akin. Hindi ko na lang pinansin kahit na pinagpapawisan talaga ako ng malapot habang tinatatuan ko siya. Ang init ng pakiramdam ko, Sir Neb. Basta hindi talaga ako komportable. Noong gabi ring yon ay nadala ko hanggang sa panaginip yung takot ko sa tattoo ng demonyo. Hindi lang naman yun ang unang pagkakataon na nagtataka ko ng demonyo sa katawan ng tao. Pero kakaiba talaga yung isang yon. Sa panaginip ko ay matalim ang tingin sa akin ng demonyo. Lumabas yun sa katawan noong ex-con at hinabol ako. As in kahit saan ako magsuot ay hindi niya ako tinantanan. Hingal na ako at pakiramdam ko ay malalagutan na ako ng hininga. Mabuti na lang at sa ganoong pagkakataon ay nagigising na ako. Hindi lang yun isang gabi, Sir Neb, kundi sunod-sunod na gabi. Sa araw naman ay para itong tinatak sa isip ko na hindi ko maalis-alis. Pati yung asawa ko ay nababalisa na sa nangyayari sa akin. Dumating pa kami sa punto na gusto na niya akong pahintuin sa pagtatato. Ayoko nga lang dahil malaking tulong yon sa aming kabuhayan. Ang ginawa ng asawa ko ay pinagnovena ako. Gabi-gabi ay pinipilit niya na sumama ako sa pagdarasal niya para tigilan na raw ako ng kung anumang klaseng demonyo yon na hindi nagpapatahimik sa akin. Sa awa naman ng Diyos, Sir Neb, matapos ang halos isang buwan sa ganoong sitwasyon ay nakabalik na ako sa normal. Nagtatato pa rin ako pero iniiwasan ko na ang mga tattoo ng demonyo. Ako po si Harold. Magandang araw po sa lahat, lalo na po sa iyo, Sir Neb. May kwento po akong palaisipan sa akin magpahanggang ngayon. Tungkol po ito sa tattoo ng kumpare at kaibigan kong si Minyong. Magkababata po kami at hindi nagkalayo hanggang sa paglaki. Kaya alam na alam namin ang ugali ng bawat isa. Alam ko rin na napakahilig sa tattoo ni Minyong. Kung hindi man siya magpapalagay ng bago, ay pinapabago niya o mas pinapaganda ang tattoo na nasa katawan niya. Passion niya na yon, kaya hindi ko siya hinuhusgahan. Hanggang sa dumating sa buhay namin ang hindi inaasahang trahedya. Nagkaroon ng malaking sunog sa lugar namin. Natural lamang na mataranta kaming lahat. Wala akong ibang nasa isip noon kundi masalba ang pamilya ko. Hindi ko alam na si Minyong pala noong mga sandaling yon ay mahimbing na natutulog dahil sa kalasingan. Sa kamalasan ay namatay sa sunog si Minyong, Sir Neb. Parang kapatid ko na siya. Kaya gano'n na lang ang lungkot na bumalot sa akin nung makarating sa akin yung balita. Pero ang isang bagay na pinagtataka ko ay nung malaman ko na yung isa sa mga tattoo ni Minyong ay hindi na sunog. As in yung parte na yon ng kanyang balat ay parang hindi man lang nadaanan ng apoy. Nakita ko yon nung nasa morgue na si Minyong. Buhay na buhay pa rin yung tattoo niyang isang kirubin. Ewan ko ba pero nakaramdam ako ng takot habang tinitignan ko yon. Iniisip ko kung paanong nangyari yon. Natatandaan ko noon na pinatato niya yon sa isang parke kung saan may nadaanan kaming matandang lalaki na nagtatato. Imposibleng hindi masunog yon, Sir Neb. Iniisip ko lang kung para man sa proteksyon yung tattoo na yon, sana man lang ay nagawa niyang protektahan ang buhay ng kaibigan ko. Kasi baliwala rin kung hindi man siya nasunog. Pero hindi na yun binigyang importansya ng iba. Kaya ang katanungan ko ay kasama na lang din na nailibing
ng kaibigan kong si Minyong. Sir Neb, kung maaari po sana ay itago niyo ako sa pangalang Miro. May nagawa po akong pagkakamali sa buhay ko noon na pinagsisisihan ko. Pero hanggang sa kasalukuyan ay hindi maiwasan na maaalala ko pa rin paminsan-minsan. Lalo na at nawiwili akong makinig ng mga true horror stories sa inyong channel. Ang karanasan kong yon ay tungkol sa tatak ng kulto na sinalihan ko. Noong una ay hindi ko naman alam na kulto yon. Akala ko ay isang grupo lang ng mga astig na kinatatakutan sa aming lugar. Lahat ng miyembro ay tinatatuan nila ng isang malahalimaw na figura. Simula nang matatuan ako noon ay nagsimula na ring magbago ang ugali ko. Naging mainitin ang ulo ko. Konting bagay ay kinakagalit ko na agad. Hanggang sa umabot sa punto na nagwawala na ako. Nagwawala rin ako kapag hindi napapagbigyan ng gusto kong mangyari na dati namang hindi ko naging gawi. Hindi naman kami nagtitake ng pinagbabawal na gamot sa kulto. Pero aminado akong may sinasamba kaming isang bagay na makapagbibigay daw sa amin ng swerte at kapangyarihan. Hanggang isang araw ay muntik ko nang mapatay ang anak kong lalaki sa hindi ko malamang dahilan. Para bang may nag-uudyok sa akin na gawin yon at pakiwari ko ay nagmumula ang mga bulong sa tato ng grupo namin. Sinakal ko yung anak ko na halos ikamatay niya. Mabuti na lang at dumating sa tamang oras ang asawa ko. Napigilan niya ako at doon ako nahimasmasan. Dahil sa pangyayaring yon ay agad akong tumiwalag sa grupo at pinatakpan ko yung tato ng kulto sa balat ko. Malakas kasi talaga ang kutob ko na yun ang dahilan ng pagbabago ko. Mukhang hindi naman ako nagkamali sa hinala, Sir Neb. Dahil mula nang mawala sa akin yung tattoo na yon, ay ramdam kong bumalik ang dating ako. Naging aktibo na rin ako sa simbahan. Pinilit kong ilapit ang sarili ko sa Panginoon. Hindi naman na ako ginulo ng kultong iniwan ko. Kaya tahimik pa rin kaming nakapamuhay sa aming lugar.